Did you expect us na ikakasal in the future? Oo naman. Wala naman ako ibang inangad na kundi ikaw lang. Feeling. Hindi, pero seryoso yan. Seryoso yan. Oo naman. Siguro na nag-start kami nga nung nakilala ko siya nung June 13 or 10, 2013. And ayun nga, sabi ko nga, parang pagkasingkit talaga yung isang tao tapos bet ko, singkit na medyo mayabang. Ganun yung bet ko dati. So siya, mayabang kasi siya talaga dati, as in mayabang talaga siya. Sa mayabang lang. Then singkit pa. Yung first impression siguro na lang, parang nerdy yung itsura niya dati. Yung salamin niya, square pa. Funky. So parang, akala mo yung parang nag-aaral na mabuti. Ganun lang yung itsura niya dati. Pero hindi ko siya masyadong pinapansin talaga kasi nga, may girlfriend ako that time. So, ayun, unti-unti ko siyang kinikilala sa pamamagitan ng kuya niya. So, tinropa ko yung kuya niya para mas makilala ko siya. Totoo yan. Nakikita ko na siyang pakakasalan actually nung una pa lang kami. Though di ko alam yung goal ng relationship is marriage. Pero nakikita ko na siya na parang pag ini-imagine ko yung altar, nakikita ko siya. Ako nung unbeliever pa, yung pamantayan ko is yung parang may 5 akong dapat magawa niya. And pag nagawa niya yung 5 na yun, siya na talaga yung papakasalan ko. Napakababaw lang nun, yung 5 na yun. Basta nakompleto niya yung 5 na yun. So sabi ko, okay, siya na. Pero in the middle of our relationship, parang nag-blur siya, nawala siya. As in, hindi ko na siya nakikita ng pakakasalan nung na-fall out of love na ako sa kanya. Super broken talaga ako. Parang, oo, iyak talaga ako ng iyak. As in, parang, pauwi kasi siya nun. Then yung time na yun, ang cold niya talaga. So, inask ko siya, parang ba't ang cold mo? Anong meron? So, habang naglalakad siya pa uwi, ayun, sinabi niya na fall out of love nga siya. Yung pagka-fall out of love ko nun, hindi kasi kami rin aware na possible pala dumaan yung relationship doon. So, siyempre wala kami mentors, wala talaga kami mga elders na nilook up. Talagang nakita na fall out of love ako hindi dahil nagkagusto ko sa iba. Kumbaga, magulo yung family, tapos purposelessness. So, hindi ko na sure kung ano yung mga nangyayari. Pero nung na-fall out of love ako sa kanya, then bumalik ako kay Lord. Then, the moment na nakilala niya rin si Lord, nung ko naramdaman talaga na masabi ko, eto, legit na talaga tong relationship na to. More on restoration talaga yung nangyari sa amin. Ni-restore talaga ni Lord yung relationship namin. Kasi kumbaga nagkaroon kami panibagong anniversary, na spiritual anniversary namin, na etong relationship na to, surrender talaga namin kay Lord, na eto na talaga yung totoo. So, siguro 4th year pa, dumating talaga yung masabing ito yung totoong pagmamahal na nararamdaman ko. So, yun na nga. Ano yung siguro isang bagay na pinag-pray mo sa marriage? Sa marriage. Siguro, sama natin yung wedding. Yung wedding siguro isa lang din ang gusto ko. Mapayapang wedding, masarap ang food, then, alam mo yun, masaya yung mga tao. And sa marriage naman, isa talaga sa pinag-pray ko, yung both of us will be contented and satisfied with the Lord. Talaga. Na sa Kanya lang yung uunin nating source, yung foundation natin. Kasi, I know that we will not be able to sustain our marriage life without God, di ba? At the center of it. And makita lang sa relationship pa lang natin eh. Talagang it is all by God's grace lang talaga. And I'm looking forward pa kung anong gagawin ni Lord sa relationship natin. So cheers! Nata rin yung cheers. Gusto kong makita maalala ng mga tao sa relationship namin is talagang glorifying kay Lord yung relationship namin, especially sa family namin, sa mga closest friend namin, na nakita nila na, uy, Christ-centered talaga to. Hindi lang more on sinasabi na Christ-centered sila, but Christ-centered kasi gusto namin maging inspiration. Gusto namin magkaroon ng impact yung relationship namin na hindi lang basta nakikita on social media na masaya, but
kapag naasama nila talaga kami, kapag nakikita nila kami, nakikita nila pa talaga si Lord sa relationship namin. So, gusto ko talaga makita, tumatak talaga sa mga tao is something na na-glorify talaga kay Lord, yung relationship nila. Ayun, parang gusto namin na makita nila na kung sino kami pag pinopost ni Juan sa Facebook page niya, kung sino kami. Ganon din kami talaga sa personal. Walang tinatago, walang filter, walang kahit ano. Parang, kung it is what it is.